Part 3. Lovely POV. It's been 2 months simula nang makauwi na kami dito sa Pilipinas ng asawa ko. Ang dami naming happy memories noong panahon na nasa bakasyon kami. Noong una ay ayaw pa nga sana pumayag ni Lawrence na umuwi kami dito. Pero hindi ako pumayag dahil kailangan niyang bumalik sa kanyang trabaho. Dahil kailangan din siya ng kumpanya. Sa nakalipas na buwan ay hindi pa ako dinadatnan. Noong una ay kinakabahan ako. Pero hindi ko na lang binigyan ng pansin dahil baka delayed lang ako. Pero habang tumatagal ay napapansin kong nakakaramdam ako ng kakaiba. Lalo na tuwing umaga ay nahihilo ako at napapansin ko din na namumutla ako. Hindi ko na muna sinabi sa asawa ko dahil ayoko na mag-alala siya. Pag-alis ng asawa ko kanina ay umalis din ako para bumili ng pregnancy test para makasigurado ako. Mahirap na at baka buntis ako. Mas mabuti ng maaga pa lang ay alam ko na para malaman ko kung paano alagaan ang sarili ko. Nandito na ako ngayon sa loob ng CR at nakasalampak habang hinihintay ang result sa binili kong pregnancy test. Unti-unti na itong nagkukulay pula at hindi ko mapigilan ang hindi maiyak nang nakita kong nag-positive ito. Halo-halo ang nararamdaman ko ngayon. Sumubok pa ako ng 2 para makasigurado na hindi nga nagkakamali ang result. Pero parehong positive ang lumabas. Kakaibang excitement at saya ang nararamdaman ko. At hindi ko mapigilan isipin kung ano ang magiging reaksyon ni Lawrence kapag sinabi ko ang magandang balita. At dahil hindi ko na mahintay ang kanyang pag-uwi mamaya ay napagpasyahan ko na puntahan na lang siya sa kanyang opisina. Tumayo na ako at inayos ang sarili ko para maligo. Halos kalahating oras lang ang itinagal ko sa paliligo dahil sa sobrang excited para sabihin sa asawa ko. Agad akong lumabas sa CR at nagbihis. Nilagay ko pa ang pregnancy test sa isang maliit na box para iyon na lang ang ibigay sa asawa. Nang tiningnan ko ang refleksyon ko sa salamin at nakita kong nakaayos na ako ay lumabas na ako ng kwarto at tinawag ang driver para ihatid ako sa kumpanya. Habang nasa sasakyan na ako ay hindi pa rin nawawala ang ngiti sa aking mukha. Mukhang masayang masaya po yata kayo, ma'am. Puna sa akin ng driver namin. Masaya lang po ako, kuya, at isa pa ay may maganda kasi akong ibabalita kay Lawrence. Nako, mukhang magiging masaya din si sir sa kung ano man ang sasabihin mo sa kanya, maan. Kasi base sa ekspresyon ng mukha mo ang liwanag. Ngumiti na lang ako at tumingin sa labas habang binabaybay namin ang kalsada. Hindi naman masyadong malayo ang kumpanya dito kaya alam ko mabilis kaming makakarating doon dahil wala naman traffic. Maya-maya pa ay nakarating na ako sa kumpanya. Lumabas na ako sa sasakyan nang hindi hinintay ang sasabihin ng driver namin. Pagpasok ko pa lang sa kumpanya ay binabati na ako ng mga empleyado ng asawa ko. Kilala na din kasi nila ako kaya binabati ko rin sila pabalik. Sumakay na ako ng elevator at pinindot ang floor kung nasaan ang opisina ng asawa ko. Nang tumunog na ang elevator senyales na nandito na ako ay lumabas agad ako. Naabutan ko ang sekretarya ng asawa ko at napatingin ito sa akin. Good morning, Miss Lovely. Si Sir po ba ang sadya nyo? Nakangiting bati nito sa akin. Oo, sana. Nandyan ba siya? Sagot ko naman. Nasa loob po, ma'am, pasok na lang kayo. Sabi nito sa akin kaya dumiretso na ako sa pinto. Pagbukas ko ng pinto ay nakita kong tutok na tutok ito sa kanyang laptop at hindi niya man lang tiningnan kung sino ang pumasok. Marahil ay akala niya ay sekretarya niya ang pumasok. Mabilis akong naglakad palapit sa kanya at bigla siyang niyakap. Kitang-kita ko ang pagkagulat nito. What brings you here? He asked at niyakap din ako pabalik. Masama bang bisitahin ka? Nakangusong wika ko. I am just asking. Hindi ka kasi nagsabi sa akin na pupunta ka. Depensa niya. Mas mabuti na iyon. Surprise para kapag may babae ka mahuhuli ka agad. Kasi hindi mo alam na pupunta ako. Natatawang saad ko. Kapag may nakita kang babae. Kaso malabong mangyari iyon dahil may asawa na ako at kontento na ako sayo. Aba, dapat lang. Kung ayaw mong putulin ko iyang kaligayahan mo. Pagbibiro ko.
Mabilis naman siyang napakamot sa kanyang ulo habang natatawa. Kumain ka na ba? Tanong nito sa akin. Hindi pa. Maaga pa naman. Sagot ko. It's almost lunchtime, wife. Nagpapalipas ka na naman ng gutom. Sermon nito sa akin. Kumain naman ako ng breakfast kanina. Ikaw kasi hindi mo man lang ako ginising bago ka umalis. Nagtatampong sabi ko. Hindi nakita ginising kasi ang sarap ng tulog mo. Baka mamaya pag naistorbo ka bigla ka na lang manggagat. Napaka mo naman. Singgal ko sa kanya. Let's have lunch together. Ano ang gusto mo, magpa-order na lang ako dito sa office o sa labas na tayo kumain? Tanong niya sa akin. It's up to you, hubby. But before that may sasabihin kasi ako sa'yo kaya nagpunta ako dito. Nakayukong saad ko. Kumunat naman ang kanyang noo at lumapit sa akin. What is it? May problema ba? Umiling naman ako bilang sagot. Hindi ko lang kasi alam kung paano sasabihin. Hindi ko kasi alam kung matutuwa ka o hindi. Sambit ko. Ano ba kasi iyon? Seryosong bulalas niya. Kasi di ba ilang araw na akong nakakaramdam ng kakaiba sa katawan ko. Madalas akong mahilo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sana nagpa-check up tayo. Baka mamaya may sakit ka tapos hindi pa natin alam. Biglang wika niya at hindi na pinatapos ang sasabihin ko. Mabilis ko naman ang hinawakan ang kanyang braso. Teka kasi, kumalma ka nga muna. Pigil ko dito. Paanong kakalma? May nararamdaman ka na palang kakaiba tapos hindi mo pa sinasabi sa akin. Seryosong saad nito at matalim na tumingin sa akin. Hindi ko mapigilan ang hindi matawa dahil sa kanyang mukha. Kulang na lang ay manga and gain sa inis. Hobby naman. Paano kasi ayaw mo akong patapusin sa sasabihin ko? Ano ba kasi iyon? Don't play games with me, lovely. Wika niya at bago pa maging tigre itong nasa harapan ko ay kinuha ko na ang maliit na box sa aking bag. Ito kasi ang ibibigay ko sa iyo. Wika ko at inabot sa kanya ang box. Noong una ay tiningnan niya lang ito. Kaya pinandilitan ko siya ng mata. Akala yata pinaprank ko siya. Bumantong hininga naman siya at kinuha ang box sa akin. Titig na titig ako habang dahan-dahan niyang binubuksan ang box na inabot ko. Kitang-kita ko ang pagbabago sa kanyang itsura at tumalikod ito kaya hindi ko moari kung ano ang kanyang iniisip. Tumayo ako at naglakad palapit sa kanya at hinarap siya. Dun ko nakita ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngayon ay alam ko na kung bakit siya tumalikod. Dahil naiiyak siya. Ang cute ng asawa ko. What's wrong, hubby? Tanong ko habang tinatapik ang kanyang braso. Maya-maya pa ay niyakap niya ako ng sobrang higpit. Lawrence POV. Hindi ko alam ang mararamdaman ko nang malaman na buntis si Lovely. Ang alam ko lang ngayon ay sobrang saya ko dahil sa wakas ay magiging buong pamilya na kami. Hindi ko mapigilan ang luha ko sa pagtulo kaya mabilis akong tumalikod sa asawa ko. At nang lumapit ito sa akin para tanungin ako kung ano ang problema at mabilis ko siyang niyakap. I can't express how happy I am right now. Nagpa-check up ka na ba? Tanong ko sa kanya nang kinalas ko ang pagkakayakap dito. Umiling naman ito. Kanina ko lang din kasi nalaman noong nag-PT ako kaya hindi pa ako nakakapunta ng doktor. Sagot niya naman. Kumain na muna tayo at pagkatapos ay pumunta tayo sa doktor para mas makasigurado tayo at malaman din natin ang mga bawal at hindi bawal sa'yo. Nakangiting turan ko. Hep hep, may trabaho ka pa, mister. Huwag kang magmadali. Pigil niya sa akin. My work can wait while you and my baby can't. At isa pa, wala naman akong meeting ngayon kaya pwede akong umalis. Depensa ko kaya wala akong nagawa kung hindi ang tumango na lang. Agad kong sinuot ang aking suit at pagkatapos ay kinuha ko ang bag ni Lovely at ako na ang nagbitbit nito. Noong una ay sinubukan niya pa sana itong kunin sa akin dahil hindi naman daw iyon mabigat. Pero ayaw kong pumayag. Nang makalabas kami ay nakita namin ang sekretarya ko na mukhang maglulunch na din dahil nakatayo na ito dala ang kanyang phone at wallet. Cancel all my appointments now kung meron man. Aalis kami ng asawa ko at pupunta ng doktor kaya baka hindi na ako makabalik. Bilin ko sa sekretarya at tumango naman ito bilang tugon.
Dumiretso na kami sa elevator. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi makaramdam ng tense at kaba dahil ito ang unang beses na magiging isang ganap na tatay na ako at hindi ko alam kung ano ang mga dapat gawin. Napansin ko naman ang paghawak ng kamay ng asawa ko sa akin. "Are you okay? You look tense." Tanong ni Lovely. Tumango naman ako. "I am fine." Kinakabahan lang ako. Hindi ko alam ang tamang i-react ko ngayong magiging daddy na ako. Pag-amin ko, ngumiti naman ito sa akin. "You will be the best daddy. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Magtutulungan tayo para sa magiging anak natin." Ngumiti naman ako sa kanya. My wife is really my light. Sakto naman na bumukas ang elevator kaya lumabas na kami at sumakay sa sasakyan. Dumiretso na muna kami sa isang seafoods restaurant dahil iyon ang gustong kainan ng asawa ko. Pagkarating namin ay wala pa gaanong tao kaya mabilis kaming nakahanap ng mauupuan at maka-order ng pagkain. "Are you sure na gusto mong kumain ng crab? Ang alam ko shrimp lang ang kinakain mo." Tanong ko sa kanya pagkaalis ng waiter. Mukhang masarap naman kasi hubby. Kaya gusto kong tikman. Ito siguro ang gusto din ng baby natin kaya ganon. Sagot niya naman sa akin. Okay lang naman kahit ano ang gusto mong kainin para sa inyo ni baby. But be sure na healthy iyon. Wika ko at tumango naman siya. "Hubby, paano kung tumaba na ako?" Tanong niya. "Ano naman? Natural lang iyon wife kasi buntis ka." Sagot ko naman dito. Umuso naman ito. "Syempre tataba ako tapos papangit na ako. Baka maghanap ka na ng iba na mas maganda sa akin." Natawa naman ako sa sinabi niya kaya kinuha ko ang dalawa niyang kamay. Hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko sa ibang babae. Kahit tumaba ka, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa mata ko. Okay. Maya-maya pa ay dumating na ang order namin kaya nagsimula na kaming kumain. Masaya akong nakikita na maganang kumain ang asawa ko. Kumuha ako ng tissue at pinunasan ang kanyang bibig dahil sa naiwan na sauce dito. "Dahan-dahan lang sa pagkain wife. Baka mamaya hindi ka matunawan." Kinakain ko naman ng maayos hubby. "Sadyang masarap lang talaga." Sagot niya naman. "Gusto mo bang magpa-take out ako ng alimasag at hipon? Para may kainin ka mamaya sa bahay." Tanong ko dito at nakita ko naman ang pagkislap ng kanyang mga mata sabay tango. Tinawag ko ulit ang waiter para umorder ng ita-take out namin. Nang matapos na kaming kumain ay agad na kaming nagpasya na umalis dahil kailangan pa naming pumunta sa doktor. Tinawagan ko muna ang kakilala kong Objine. Pagkatapos kong kausapin ang kaibigan ko at sumakay na ako sa sasakyan. "Anong sabi ng kaibigan mo?" Tanong ng asawa ko. "Nando naman daw siya sa hospital ngayon at siya na rin ang magiging OB mo." Sagot ko naman sa kanya habang in-start ang makina ng kotse. Hindi na sumagot ang asawa ko at sumandal na lang siya. Kinuha ko ang maliit na unan sa likod ng kotse at ibinigay ito sa kanya. Halos 30 minutes lang naman ang biyahe namin at nakarating din kami sa hospital kung saan nagtatrabaho ang kaibigan ko. Pagpark ko ng sasakyan ay pinagbuksan ko ang asawa ko at inalalayan. "I can handle naman hubby. Dugo pa lang itong baby natin." Natatawang wika ni Lovely. "Kahit na, mahirap na baka mamaya madulas ka pa." Pumasok na kami sa loob para pumunta sa kaibigan kung naghihintay sa amin. Pagkarating namin sa labas ng kanyang opisina ay nakaabang na siya sa amin kaya agad kaming pumasok sa loob. "I didn't know na ganito pala kaganda ang asawa mo sa personal Lawrence." Wika ni David. Hindi naman ako pipili ng hindi maganda na asawa. Pabalik na sagot ko. Bumaling naman ito sa asawa ko na tahimik lang. "Lovely right? Sigurado ka ba na si Lawrence talaga ang pinakasalan mo?" Biro nito. Nag-angat naman ng tingin si Lovely at tumango. Siguro naman ako nung nag-I do ako sa kanya. Agad naman niyang sinumulan na e-check up ang asawa ko. "So far bago pa lang naman ito. 1 buwan ka ng buntis." Panimula niya. "Ano ang mga bawal sa kanya pre?" Tanong ko. Natawa naman ito. "Easy lang pre. Hindi pa nga ako tapos."
You need to drink vitamins. Ito iyong mga kailangan niyong bilhin para sa iyo at sa baby. Dagdag pa ng doktor sabay lahad kay Lawrence ng listahan. Bawal ka din magpuyat at magpakapagod, misis. Bawal ma-stress. Kumain ka ng mga masustansyang pagkain lalo na mga gulay at prutas. Do also exercise. Ito iyong iba pa na bawal at pwede sa kanya, Lawrence, para hindi ka na magtanong pa. Paliwanag ng doktor. Every week din, lovely, you need to have your regular check-up. Wika niya sa asawa ko. David, can I ask? Can we still have our sexual intercourse? Diretsong tanong ko. Mabilis naman akong hinampas sa balikat ng asawa ko at kitang-kita ko pa ang pamumula nito. Nakakahiya ka talaga. Saad nito. Okay lang iyon, lovely. Natural talaga na may mga ganon na tanong. And to answer your question, Lawrence, pwede pa rin at healthy pa rin if you will have you love making, but be sure na hindi maiipit ang baby at kapag malapit na siyang manganak much better to stop it. Paliwanag ni David. Agad naman na tumango si Lawrence at maya-maya pa ay nagpaalam na sila na aalis. Sa hospital na din kami bumili ng mga gamot at vitamins niya dahil ang sabi naman ni David ay meron naman din sila nyon para isahang bili na lang. Habang nasa sasakyan kami ay tiningnan ko si Love Ellie pero nakapikit ang mga mata nito. Are you tired? I asked her. Hindi naman. Wala naman akong ginawa. May isang binata na kanina pa pinagmamasdan at nakasunod sa dalawang mag-asawa. Ito ang araw na pinakahihintay niya. Matagal niya na itong naplano pero hindi pa siya nakakahanap ng tamang tiyempo para maisagawa ito. Maya-maya pa ay nagring ang phone nito at nakita niyang tumatawag ang kanyang kapatid. Hindi niya pinapaalam dito na nasa Pilipinas siya dahil paniguradong susundan niya nito at mapupurnada ang kanyang plano. Lahat ng ito ay ginagawa niya para sa kanyang kapatid dahil ayaw niyang nasasaktan ito. Mabilis niyang nilagay sa kanyang tenga ang earphone at sinagot ang tawag. What is it? Tanong niya. Where are you, kuya? Ilang buwan ka na hindi umuuwi. Boses sa kabilang linya. May inaasikaso lang ako sa business. Bakit? At saan naman iyon? Ang totoo, nasaan ka ba kasi talaga? Bigla ka lang umalis nang hindi nagpapaalan. Baka sa tono nito ang paghihinala. Nasa isip ng binata ay hindi pwedeng malaman ng kanyang kapatid ang totoo at kung nasaan siya. Dahil alam niyang magkakaroon siya ng problema. Ayaw niya mapunta sa wala ang lahat ng ginawa niya para dito. Nasa Paris ako ngayon. Uuwi din ako kapag natapos na ako dito. Are you sure na nandyan ka? Baka naman wala. Tanong nito. Tumawa naman ng pilit ang binata para hindi siya mahalata na hindi nagsasabi ng totoo. Oo nga. Saan naman ako pupunta? Alam mong busy ako sa business at wala akong time sayangin ang oras sa ibang bagay. Okay. Basta bilhan mo ako ng pasalubong. Wika ng dalaga. 0 na. Basta sasabihan kita pag uuwi na ako. At ikaw naman huwag kang magmukmak dyan. Hindi kaya. Madalas kaya akong lumabas. Habang nakikipag-usap si Gian sa kanyang kapatid ay nakita niya ang magsawang Lawrence at Lovely na palabas na. Got to go, Cassandra. May pupuntahan pa kasi ako. Tawagan na lang kita ulit. Pagpapalim nito sa kapatid at agad na ibinaba ang tawag. Tingnan natin ngayon, Lawrence, kung ano ang gagawin mo kapag mawala ang asawa mo. Nakangising isip nito at binuhay na ang makina ng kanyang sasakyan. Sa kabilang dako naman ay paakay na ng kanilang sasakyan ang mag-asawa dahil kagagaling lang nila sa OB para sa check-up. Ayaw muna nilang malaman ang gender para surprise daw. Mabilis lumipas ang araw at ngayon ay nasa ika-5 buwan na ng pagbubuntis si Lovely. Doble ang ingat na ginagawa nilang mag-asawa para sa kanilang magiging anak. Labis naman ang saya na nadama ng kanilang mga magulang noong nalaman nilang magkakaapo na sila. Mas nauna pa nga silang mamili ng mga gamit ng bata kahit hindi pa nila alam kung ano ang magiging gender nito. Ganon din ang mga kaibigan nila na madalas nasa bahay nila at nangugulo. Habang nagdadrive si Lawrence ay bigla siyang niyugyog ni Lovely. Why? Stop it, wife. Nagdadrive ako, baka mabangga tayo.
Saway sa kanya ng binata. Agad naman nangumuso si Lovely sa kanyang asawa. Kasi hindi ka naman na Ma'am Anson. Wika nito. Kumunat naman ang noo ni Lawrence. Hindi ka naman kasi nagsasalita. Paano ko malalaman? Hindi ka kasi tumitingin. Napabuntong hininga na lang ang binata sa inasal ng kanyang asawa. Sanay na siya dito dahil madalas itong ganito sa kanya at naiintindihan niya naman iyon dahil buntis. Ano ba ang sasabihin mo? May gusto ka bang kainin? Tanong ni Lawrence dito. Tumango naman ito at may itinuro. May bibilhin ako dyan sa Minimart. Hinto muna tayo hubby. Wika nito. Ano ba ang bibilhin mo at ako na lang ang bibili? Sasama na ako. Hindi ko din kasi alam ang bibilhin ko, maghahanap pa ako. Sagot naman ng dalaga. Mabilis na nagpark si Lawrence at nauna nang bumaba para pagbuksan ang kanyang asawa. Sabay na silang pumasok sa Minimart at hinayaan niya lang ang kanyang asawa na mamili ng gusto nitong bilhin habang siya ay nakasunod lang dito. Maya-maya pa ay natapos na rin sa pamimili ng bibilhin si Lovely kaya sabay na din silang pumunta ng counter para magbayad. Maya-maya pa ay nagpaalam si Lovely kay Lawrence na mauuna na ito sa kotse dahil biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Noong una ay sinabi ng binata na hintayin niya na lang ito para sabay na silang bumalik sa sasakyan pero ang sabi naman ng dalaga ay hihintayin na lang siya nito. Tumingin ka sa dinadaanan mo, baka mamaya matapilok ka. Pahabol na habilin pa ni Lawrence dito dahil hindi naman kalayuan ang kotse nila kung saan nakapark. Ngumiti naman si Lovely at tumalikod na para lumabas. Habang nasa labas na si Lovely ay naglakad na ito diretso sa kotse nang biglang magring ang kanyang phone. Nakita niyang tumatawag dito ang kaibigan kaya sinagot naman niya. Hello, bati niya. Nasaan ka? Kasama mo ba si Lawrence? Pumunta kasi ako sa bahay niyo pero wala daw kayo. Wika nito, umalis kasi kami. May schedule kasi ako ngayon sa check-up pero pauwi naman na kami. Nasa bahay ka pa ba? Umalis na ako kasi sinundo ako ni Jason. Baka bukas na ako pumunta ulit. Sagot naman ng kaibigan. Sige, sabihan mo ako pag anong oras ka pupunta. Wika ni Lovely at pinatay na ang tawag. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nang malapit na siya sa kanilang kotse ay hindi niya napansin ang paharurot na sasakyan. Noong una ay akala niya malayo ito sa kanya pero huli na nang mapansin niya na parang siya talaga ang pakay nito. Hindi niya na nagawa pa ang umiwas dahil sa bilis ng sasakyan at huli na para makasigaw siya at nabangga na siya nito at natamba. Lawrence. Huling sinambit niya bago tuluyang mawalan ng malay. Si Lawrence naman ay katatapos lang magbayad ng kanilang pinamili nang may marinig siyang sigaw at mga taong tumatakbo. Tingnan niyo, may nabangga. Hala, iyong babae na sagasaan. Kawawa Norman, buntis pa. Tara, tulungan natin. Mga sigaw na narinig ni Lawrence. Bigla siyang nakaramdam ng takot at mabilis na tumakbo at tinungo ang lugar kung nasaan ang mga tao. Halos mabitawan niya ang kanyang mga pinamili nang makita kung sino ang babaeng tinutukoy nilang nasagasaan. Halos mawalan ng dugo sa katawan si Lawrence nang makita ang kanyang asawa na nakahandusay sa sahig at puno ng dugo. Mabilis niya itong nilapitan at niyugyug. Wife, wake up please. Bulong niya dito, habang nagsisimula ng tumulo ang kanyang mga luha. Ilang beses niya pa itong sinusubukang gisingin pero hindi na ito nagmumulat at unti-unti na rin itong namumutla. Kaya mabilis niya itong isinakay sa kanyang kotse para dalhin sa hospital. Mabuti na lang at hindi gaano kalayuan ang hospital sa kung nasaan sila ngayon. Halos hindi niya naininda ang bilis ng kanyang pagpapatakbo sa sasakyan. Ang nasa isip niya na lang ngayon ay madala kaagad sa hospital ang kanyang asawa at mailigtas ito sa kapahamakan. Lawrence POV. Mabilis kaming nakarating sa hospital. Sobrang takot at kaba ang nararamdaman ko ngayon para sa aking mag-ina. Nang makarating kami sa hospital ay mabilis na inisikaso ng doktor ang aking asawa. Naiwan ako dito sa labas ng emergency room dahil hindi pwedeng sumama ako. Halos sabunutan ko ang aking buhok dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko.
Hanggat nasa panganib ang mag-ina ko ay hindi ako magiging okay. Mabilis kong tinawagan ang mga magulang ni Lovely para ipaalam ang nangyari dahil nandito sila sa Pilipinas. Samantalang ang mga magulang ko ay nasa ibang bansa. Sunod na tinawagan ko si Fred dahil alam ko na siya ang unang makakapunta dito dahil hindi kalayuan ang kondo nito dito. Dinyal ko ang kanyang numero kahit na nanginjing ang kamay ko sa sobrang takot. "Hello bro, bakit napatawag ka?" tanong ng kaibigan ko. Hindi agad siya nakasagot dahil hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Gusto niyang maiyak sa labis na frustration na nararamdaman. "Hoy Lawrence, anong nangyayari? Bakit hindi ka sumasagot?" Ulit ni Fred. "Just go here now in hospital." Wika ko. "What? Bakit ka nandyan? Ano bang nangyayari? Huwag mo akong pinagloloko Lawrence, masusuntok kita." "Do you think I am joking? This is not the right time to make a joke Fred. Lalo na at nasa panganib ang buhay ng mag-ina ko. Single ko dito. Okay, okay. Hintayin mo ako dyan." Sabi niya at ibinaba ang tawag. Ilang beses akong nagpabalik-balik sa labas ng emergency room. Pakiramdam ko matagal nang lumipas pero ang doktor ay hindi pa rin lumalabas. Maya-maya pa ay hanggos-hanggos na dumating si Fred at lumapit sa kanya. Tinapat nito ang aking balikat dahil hindi ko man lang napansin na dumating ito. "Anong nangyari? Nasaan si Lovely?" Sunod-sunod na tanong nito. Naikwento ko naman sa kanya ang lahat ng nangyari. Paglabas ko nakita ko na siyang nakahandusay sa sahig at puno ng dugo. Hindi ko na alam ang gagawin ko kaya mabilis ko siyang dinala dito. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalabas ang doktor kaya hindi ko alam kung kamusta na ang mag-ina ko. Huwag kang panghinaan ng loob. Alam natin na malakas si Lovely at lalaban siya para sa iyo at sa anak MNO. Mas ngayon kanya kailangan kaya tatagan mo ang loob mo. Wika ni Fred. Napaupo na lang si Lawrence sa bakanteng upuan dahil bigla siyang nakaramdam ng pagod at panghihina. Tinabihan naman siya ng kanyang kaibigan. Halos tawagin ko na ang lahat ng santo para lang maligtas ang mag-ina ko. Dahil hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa kanilang dalawa. Halos napayuko na ako habang nagdadasal. Ilang saglit pa ay dumating na ang mga magulang ni Lovely at nabigla ako nang bigla akong kinwelyuhan ng ama nito. Kaya napatayo ako. Kitang-kita ko ang nagbabagang galit sa mga mata nito. Pilit na inaalis naman ng ina ni Lovely ang pagkakahawak nito sa akin. "Tito, kalma lang po." Saad naman ni Fred. "Sinabi ko sa'yo na ingatan at alagaan mo ang anak ko. Pero tingnan mo ang nangyari." Galit na sigaw nito at sinuntok ako. Napasigaw naman si ang mommy ni Lovely dahil dito. "Ano ba? Tumigil ka. Walang kahahantungan iyang ginagawa mo. Maghunos dili ka. Hindi kasalanan ni Lawrence na maospital si Lovely dahil alam natin kung paano niya alagaan ang anak natin." Galit na sigaw naman ng ina nito. Kung binabantayan niya ng maayos iyan, hindi sana manganganib ang buhay ni Lovely. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Na walang magandang maidudulot ang lalaking iyan sa anak natin. Nagtaas naman ako ng tingin habang pinupunasan ko ang aking bibig na may dugo gawa ng pagkakasuntok ng ni Papa Lovely. Hindi ko naman pinapabayaan ang asawa ko. Hindi ko din ginasto na mangyari ito sa mag-ina ko. Walang may gusto. Depensa ko naman habang diretsyong nakatingin sa kanya. Pag may nangyaring masama sa anak at apo ko, hindi kita mapapatawad. Madiin na wika ng ama ni Lovely at naupo na lang ito sa sulok. Agad naman itong nilapitan ni Fred para pakalmayin. Habang ako naman ay nilapitan ni Mama. "Ma, sorry kung hindi ko naprotektahan si Lovely. Ginawa ko naman ang lahat. Hindi ko naman alam na mangyayari ang bagay na ito sa kanya." Paliwanag ko. "Alam ko, Iho. Nakita ko kung paano mo inaalagaan ang anak ko. Pagpasensyahan mo na lang ang Papa Andrew mo na bigla lang iyon ng kanyang emosyon." Sabi nito at tumango naman ako. Nanatili sila sa ganon na posisyon habang naghihintay na lumabas ang doktor. Maya-maya pa ay nilapitan ako ni Fred. "Bro, tara muna magkape." Yaya nito sa akin. "Sige na Lawrence, sumama ka na muna kay Fred.
Tatawagan na lang kita kapag lumabas na ang doktor. Segunda naman ang ina ni Lovely. Wala akong nagawa kung hindi ang sumama muna kay Fred kahit na ang totoo ay ayaw kong iwan ang mag-ina ko hanggat hindi ko nalalaman kung nasa maayos na kalagayan ba sila o hindi. Mama Helen POV. Napabuntong hininga na lang ako nang makaalis na sina Lawrence at Fred. Ramdam ko ang bigat ng nararamdaman ni Lawrence dahil kahit ako ay alam kung hindi siya nagkulang para sa anak ko. Masyado lang nagpadala sa emosyon ang asawa ko. Maya-maya pa ay sabay kami na napatayo nang magbukas ang ER at iniluwa nito ang doktor. "Dok, kamusta ang kalagayan ng anak ko?" Tanong ng asawa ko. "She is now stable, mister, and the baby is safe also." Iwasan lang na mangyari ulit ang ganitong bagay. Masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya kaya muntik ng manganib ang buhay nilang pareho. Medyo malakas din ang naging impact ng pagkakabangga dito kaya nagkaroon tayo ng problema. Maaring magkaroon siya ng amnesia. Paliwanag ng doktor. Bumaling naman ang asawa ko sa akin. "Narinig mo, Helen? Muntik nang mawala ang anak at apo natin dahil sa kapabayaan ng asawa niya." "Ano ka ba naman? Walang kasalanan si Lawrence. Hindi niya ginasto ang nangyari sa anak at apo natin. Nasa maayos na naman sila kaya piyod ba tama na iyang paninisi mo sa asawa ng anak mo?" Madiin na saad ko dito. Hindi pwede ang ganito. Hindi ako papayag na mangyari pa ulit ito. Hanggat nasa pudor sila ni Lawrence ay hindi sila magiging ligtas. Napakunot naman ang noo ko. "Anong ibig mong sabihin? Ano ang binabalak mo, Andrew? Hindi ka pwedeng magdesisyon para kay Lovely dahil may asawa na ang anak natin at may karapatan si Lawrence." Wika ko. "Hindi. Hanggat hindi ligtas si Lovely, mas mabuti nang ilayo ko muna sila ng apo ko sa kanyang asawa." "Dok, may gusto sana akong hingi na pabor sa iyo. Alam mo din naman na naging magkaibigan din tayo kaya sana mapagbigyan mo ako." Turan niya sa doktor. "Ano ba iyon, pare? Tara sa opisina ko para mapag-usapan natin iyan." Sabi ng doktor at naglakad papunta sa opisina niya. Sumunod naman kami ng asawa ko. Dahil kahit ako ay hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip ni Andrew. Sana lang hindi ito makasama sa anak namin. Nasa opisina ng doktor ang mag-asawang Rivera. Pinag-utos nito na ilipat na ang kanilang anak na si Lovely sa ibang hospital nang walang nakakaalam kahit pa ang asawa nitong si Lawrence. "Sigurado ka na ba kumpare sa desisyon mo? Mahirap kalaban ang asawa ni Lovely. Baka hindi siya maniwala kapag pinalabas natin na wala na ang mag-ina niya. Ayaw kong mapahamak at madamay." Tanong ng doktor. "Makakaasa ka na hindi kami dadamay dito, kumpadre. Gusto ko lang na maging maayos ang anak at apo ko. Hindi naman namin ipagkakait sila kay Lawrence. Pero hanggat hindi pa nagiging maayos ang lahat, gusto ko muna silang ilayo." Siguradong wika ng ama ni Lovely. "Nasisiraan ka na ba ng baet, Andrew? Ilalayo mo ang mag-ina ni Lawrence sa kanya. Hahayaan mong mabuhay ang anak at apo natin na wala si Lawrence." "Pansamantala lang naman ito, mommy." Wika naman ni Andrew. "Hindi ganon kadali iyang desisyon mo. Paypalabasin mong patay ang anak at apo natin sa lahat. Tapos sasabihin mong pansamantala lang. Aalam mong hindi magiging maganda ang epekto nito kay Lawrence. Para din ito sa anak at apo natin. Bilang haligi ng tahanan ako ang masusunod, Helen. Lalo na ngayon na may amnesia ang anak natin. Hindi ako makakapayag na manatili pa siya sa pudor ni Lawrence. May kakilala akong pwedeng magbantay sa kanya. Anak siya ng kaibigan ko. Ng mga Guevara at alam kong maaligan sila ng maayos ni Gian dahil malaki ang tiwala ko sa batang iyan." Antong hininga na lang ang asawa nito dahil mukhang final na ang desisyon nito. Inayos na ng doktor ang lahat ng mga kakailanganin nila at nailabas na din sa hospital si Lovely. Pagkatapos nilang mag-usap ay umalis na ang mag-asawa at sumunod sa kung saan dinala ang anak nila. Sa kabilang dako naman ay naglalakad pabalik sina Lawrence at Fred sa emergency room kung saan dinala si Lovely. Saktong nakasalubong nila ang doktor na umaasikaso dito.
Dali-daling lumapit dito si Lawrence. "How's my wife and baby, Doc?" Tanong nito. Kita pa nila ang pagkabigla ng doktor dahil hindi niya namalaya na nakakasalubong niya ang mga ito. Alam niya sa sarili niyang hindi tama na sumang-ayon siya sa gustong mangyari ng kaibigan. Pero wala siyang magagawa dahil malaki ang utang na loob nito sa mga Rivera. Kahit na ang totoo ay mas natatakot siya sa kung anong pwedeng gawin ni Lawrence oras na malaman nito ang katotohanan. Lumunok siya ng ilang beses bago hinarap ang dalawang binata na kanina pa naghihintay ng kanyang sagot. "We did our best, Mr. Lawrence, para mailigtas ang mag-ina mo." Pero hindi na talaga siya lumaban. "I am sorry, Lawrence, but your wife and baby is gone," wika ng doktor. Mabilis na kinwelyuhan ni Lawrence ang doktor matapos sabihin nito ang mas anang balita sa kanya. "Anong sinabi mo? Bawiin mo yang sinabi mo. Hindi pa patay ang asawa at anak ko." Galit na sigaw ni Lawrence. Agad naman siyang pinigilan ni Fred. "Pare, tama na iyan. Ikalma mo yang galit mo." "Sorry, Mr. Lawrence, ginawa namin ang lahat para mailigtas siya pero masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya. At grabe ang naging impact ng pagkakabangga sa kanya kaya hindi niya kinaya." Wika ng doktor. Napasalampak na lang si Lawrence sa sahig habang umiiyak. "Nasaan ang bangkay ni Lovely?" tanong ni Fred. Bigla namang hindi nakapagsalita ang doktor at napatingin ito sa gilid na ikinetoka ni Fred. Hindi niya mawala sa isip niya na parang may itinatago ito pero alam niyang hindi naman ito kakalabanin si Lawrence. "Doc," antag ulit ni Fred dito para makuha ang kanyang atensyon. Kinuha na po ng kanyang ama at na ang bangkay niya. Kaya hindi na din nila kayo nahintay pang bumalik. Diretsyong saad ng doktor. "Condolence ulit, Mr. Lawrence. Aalis na po muna ako dahil may pasyente pa akong kailangan puntahan." Pagpapaalam nito. Nang makaalis ang doktor ay agad naman na dinaluhan ni Fred ang kanyang kaibigan na hanggang ngayon ay nakasalampak pa rin sa sahig at umiyak. "Bro, halika na. Magpahinga ka na muna," wika nito sa kaibigan. Umiling naman si Lawrence. "Hindi ko kailangan ng pahinga, Fred. Asawa at anak ko ang kailangan ko. Sabihin mo sa akin buhay pa sila, di ba?" Halos nagmamakaawa na ito sa kanya. Tinapet naman ni Fred ang balikat nito. "Kung nandito si Lovely, pagtatawanan ka niyon. Mukha kang bata na nakasalampak dyan." "Gather yourself, Lawrence," Fred said. Halos nagtagal pa sila doon dahil noong una ay hindi mapilit ni Fred na umalis si Lawrence at naiintindihan niya naman ito. Hindi madali sa kaibigan ang tanggapin na wala na ang kanyang asawa at magiging anak. Pero ang ipinagtataka pa rin ni Fred ay kung bakit ganun na lang ang pag-iwas ng tingin sa kanila ng doktor at kung bakit ang bilis naman yata makuha ng mga magulang ni Lovely ang bangkay nito. Sadyang nakakapagtaka lang. Mabuti na lang ay sa huli napilit niya din ang kaibigan na umuwi na muna at bukas na lang sila pupunta sa bahay ng mga magulang ni Lovely. Hindi niya iiwan ngayon ang kaibigan. Siya na ang nagpresinta na magmaneho sa kotse ni Lawrence. Mabuti na lang at nagtaksi lang ito nang magpunta sa hospital matapos siyang tawagan ng kaibigan. Habang nagmamaneho siya ay hindi niya maiwasan na tingnan ang kaibigan na tahimik lang at nalkaitingin sa labas. Nalulungkot siya para dito dahil hindi niya din inaasahan na mangyayari ang bagay na ito sa binata kung kailan na masaya na ito. Naawa siya sa kalagayan ni Lawrence dahil kung siya man ay nasasaktan sa pagkawala ni Lovely ay sigurado siyang triple ang sakit na nararamdaman ng kaibigan dahil asawa at anak niya ang nawala. Mabilis silang nakarating sa bahay ni Lawrence at nakita nilang nandun na din si Jason. "Anong nangyari?" salubong na tanong sa amin ni Melody na ngayon lang din nila napansin na kasama pala ni Jason. Hindi naman sila tinapunan ng tingin ni Lawrence at dumiretso itong pumasok at umakyat sa taas. "Fred, sabihin mo nga kung ano ang nangyari. At saka nasaan si Lovely? Bakit hindi nyo kasama?" Agad naman na nag-iwas ng tingin si Fred at mariin na pumikit na worry ay nahihirapan sagutin ang tanong ng dalaga. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Melody base sa pinapakitang reaksyon ng binata.
Lumapit naman si Jason dito at siya na ang nagtanong. Bakit hindi ka makasagot, Fred? Nasaan si Lovely? Bakit ganon si Lawrence? Bumantong hininga naman si Fred. Lovely is gone. Sa maiksing sagot ni Fred at tila nawala ng lakas ang dalawa. Ilang beses pang hinampas ni Melody si Fred. Is it a joke? Hindi nakakatuwa. Nagsisimula ng manubig ang mata nito. Ngunit nang makitang hindi nagbago ang reaksyon ni Fred ay dito nila napagtanto na hindi ito nagbibiro at totoo ang sinasabi nito. Napahagulgol na lang si Melody at agad naman siyang niyakap ng kasintahan na si Jason. Calm down, babe. Saad nito sa dalaga. How can I calm down? My best friend is died together with her unborn child. Alam mo ba kung gaano din kasakit kay Lawrence iyon? Wika ni Melody habang umiyak. Inalalayan naman si Jason si Melody papasok sa loob habang nakasunod lang sa kanila si Fred. Nang makapasok na sila ay umupo muna sila sa sofa. Mabilis naman na ikinwento ni Fred ang nangyari nang tinawagan siya ni Lawrence. Nervyo niyo na ba iyong CCTV sa pinangyarihan? Tanong ni Melody. Tinawagan ko na ang mga pulis para imbestigahan ang nangyari. Sagot na ni Fred. Namuo ang katahimikan sa kanilang tatlo. Pareho nilang hindi matanggap ang nangyari sa kanilang kaibigan at kahit na kailan ay hindi nila matatanggap. Kinaumagahan ay nagpasya si Lawrence na pumunta sa bahay ng mga magulang ni Lovely para makita ang bangkay ng asawa. Kasama niya ngayon si Fred, Jason at Melody. Katahimikan lang ang namumutawi sa kanilang apat habang binabaybay nila ang lugar patungo sa bahay nila Lovely. Isang oras din ang naging biyahe nila bago makarating sa bahay nito. At nang makarating sila doon ay napansin nila ang katahimikan sa bahay. Sabay-sabay sila na nagsibabaan at nagtungo sa bahay. Pinagbuksan din naman sila ng katulong ng mga Rivera. Nandito ba sila, Tita Helen? Tanong ni Melody. Nasa loob po sila. Pasok na lang kayo. Sagot naman ng katulong. Nagtuloy-tuloy na sila sa pagpasok at nadatnan nila ang mag-asawa. Nabaling ang tingin ng mga ito sa apat. Anong ginagawa mo rito? Galit na tanong ng ama ni Lovely kay Lawrence. I don't want any trouble pa. Gusto ko lang makita ang asawa ko. Mahinahon na sambit ni Lawrence. Ang sabi po kasi ng Dr. Tito ay kinuha nyo na daw si Lovely. Segunda naman ni Fred. Matapos nang nangyari sa anak ko ay may gana ka pang magpakita dito. Wala na dito si Lovely. Madiin naturan ng ama ng dalaga. What do you mean, Tito? Tanong ni Melody. Nasaan po si Lovely? Singit naman ni Jason. Uulitin ko, wala dito si Lovely at hindi nyo na siya makikita. Kaya umalis na kayo. Lalo ka na, Lawrence. Dahil sa tuwing nakikita-kita ay umuusbong ang galit sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang anak at apo ko. Kaya lumayas ka na. Sigaw ng ama ni Lovely at umakyat na sa taas. Tita, gusto lang namin makita ang kaibigan ko, sana pagbigyan nyo kami kahit sa huling pagkakataon. Pakiusap ni Melody. Mama, nakikiusap ako sa inyo, payagan nyo akong makita man lang ang asawa. Puno ng pagsusumano ni Lawrence. Pasensya na mga anak, wala akong magagawa. Malungkot na wika ng mama ni Lovely at mabigat ang hakbang na tumalikod na. Laglag ang balikat nilang apat na lumabas sa bahay ng mga Rivera. Alam nilang kahit anong pamimilit nila ay hindi nila makikita si Lovely. Sa tingin nyo, nasaan ang bangkay ni Lovely? Tanong ni Jason. Pareho tayong hindi alam, babe. Imposible naman na ipinalibing na nila. Segunda ni Melody. Sundan kaya natin pag aalis sila. Baka sakaling malanan natin kung saan dinala. Wika ni Jason. Di mas lalong magagalit ang mga magulang ni Lovely. Mainit na nga ang ulo ng ama niya kay Lawrence, dadagdagan mo pa. Wika ni Fred. Hindi naman sila pwedeng magdesisyon kay Lovely kahit sa bangkay nito. May karapatan pa din si Lawrence makita ang kaibigan ko kasi asawa niya ito. Inis na saad ni Melody. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang galit ni Tito. Kahit naman bali-baliktaran ang mundo ay walang kasalanan si Lawrence sa nangyari at mas lalong hindi niya ginasto na mabangga si Lovely. Dagdag pa nito,
Tiningnan nila si Lawrence pero tahimik lang ito. Napansin nilang kanina pa ito hindi umiimik simula nang umalis sila sa bahay ng nga Rivera. Naiintindihan nila ito dahil alam nilang hindi madali dito ang mawala si Lovely. At gusto nilang damayan ito. Sa kabilang banda naman ay tahimik lang na nag-aayos ang ama ni Lovely ng kanilang mga gamit. "Hon, this is not the right to do. Unfair ito kay Lawrence. May karapatan pa din siya dahil siya ang asawa ng anak natin." Saad ng mommy ni Lovely. "Ginagawa ko ito para sa anak natin, hon." Sagot naman ng daddy ni Lovely. Pero karapatan ni Lawrence na malaman na buhay si Lovely at hindi naman patay. Giit ng ginang. "Hindi naman ito panghabang buhay. Pansamnantala lang ito, hon. Ibabalik naman natin si Lovely kay Lawrence. Kailangan ko lang masigurado na hindi na ulit mapapahamak ang anak natin." Sagot naman ng Ginoo. "Iniisip ko lang mas magiging mahirap ito sa anak natin. Buntis siya at may amnesia tapos ilalayo pa siya natin sa kanyang asawa." Wika ng ginang. "Naiintindihan ko ang punto mo, hon. Pero hayaan mo na muna ako sa ngayon. I want the best for our daughter and grandchild. Darating din ang panahon na makikilala at makakasama nila ulit si Lawrence." Saad nito. "Maayos na ba ang lahat ng gamit mo? Kailangan na nating umalis." Dagdag pa nito. Tumango naman ang ginang at tinawag na ang katulong nila para tulungan sila sa pagbaba ng kanilang nga gamit. Lingid sa kaalaman ng mommy ni Lovely na wala naman talagang plano ang asawa nito na ibalik pa kay Lawrence ang kanyang asawa. Pagpasok pa lang nila ay agad na dumiretso si Lawrence sa kwarto nila ni Lovely. Hinayaan na lang muna nila ito. Dahil alam nila ang pagdadalamhati nito. Naupo naman silang tatlo sa sofa. "Lawrence is a mess," wika ni Melody. "Alam natin na mabigat ang pinagdadaan ngayon ni Lawrence. Masakit sa atin ang pagkawala ni Lovely at mas triple sa kanya iyon." Wika ni Fred. "Ipakita na lang natin sa kanya na nandito lang tayo kapag kailangan niya ng makakausap." Sabat naman ni Jason. Kaagad naman na tumayo si Melody. "Dito na muna kayo. Magluluto lang ako ng makakain natin." Palem ng dalaga. Tumango naman ang dalawa bilang tugon dito. "Are you sure na hindi kailangan ni Lawrence ng kausap ngayon?" Tanong ni Jason. "Hayaan na muna natin siya na mapag-isa. Sigurado naman ako na lalapit din iyon sa atin kapag gusto niya na ng kausap." Sagot naman ni Fred. Sumandal na lang sa sofa ang magkaibigan habang hinihintay nila na matapos na si Melody sa kanyang pagluluto. Habang si Melody naman ay nasa kusina at naghahanap sa ref ng pwede niyang lutuin para sa kanilang apat. Maya-maya pa ay nakakita siya ng pwede niyang lutuin. Napili niyang gawin ay sinigang, adobo at sweet and sour tapos sasamahan niya ng dessert at malamig na strawberry juice para mas madami silang nakain. Fast forward. It's been 4 years simula nang mamatay si Lovely at ang anak nila ni Lawrence. Marami ang nagbago lalo na sa binata. Bumalik ito sa dati na mainitin ang ulo. Arogante, strict at seryoso. Pero kahit na ganon ay nandyan pa rin ang kanyang mga kaibigan na nakaalalay sa kanya. Kasalukuyang nasa opisina si Lawrence. Katatapos niya lang pumirma ng mga papeles na kailangan niya ay tumayo ito at kumuha ng alak. Sa nakalipas na taon ganito ang nagiging routine niya. Papasok sa opisina at mag-iinom. Halos naging miserable ang buhay niya nang mawala ang kanyang asawa at anak. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang nagluluksa. Nang makuha niya na ang alak ay bumalik na siya sa kanyang upuan at nagsimulang uminom. Hindi niya mapigilan ang hindi mapatingin sa litrato ng kanyang asawa na nakapatong sa kanyang table. Nagsimula na namang tumulo ang kanyang luha na agad niya namang pinunasan. "I miss you, wife. Please come back to me. Ang tagal mo nang nawala, pwede bang bumalik ka na? Para naman bumalik na din ang dating saya ko. I've been miserable simula noong mawala ka." Kausap niya sa litrato ng dalaga. Nasa ganoong sitwasyon siya nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at iniluwa nito ang kanyang dalawang kaibigan. "Umagang-umaga pre-alak ang kaharap mo." Natatawang sambit ni Jason. "Ano ka ba naman, Lawrence? Kinakausap mo na naman si Lovely.
Palayain mo na siya bro. Ilang taon nang nakalipas, hayaan mo na silang magpahinga. Wika ni Fred. Buhay ang asawa ko at nakakasigurado akong babalik sila. Sagot ni Lawrence. Napailing na lang ang dalawang kaibigan nito. Sanay na sila na ganito ang isasagot sa kanila ni Lawrence kahit na anong pilit nilang sabihin na mag-move on na ito. Look at yourself, Lawrence. Ang laki na ng pinagbago mo simula nang mawala si Lovely. Hindi namin sinasabi na kalimutan mo siya. Ang sa amin lang ay ayusin mo ang sarili mo dahil kung buhay ang asawa mo ay hindi siya matutuwa na makita kang ganyan. Saad ni Jason. Hindi naman nagsalita si Lawrence at nagpatuloy lang ito sa pag-inom ng alak habang hawak-hawak ng isang kamay niya ang litrato ng asawa. Kumuha naman ng baso ang dalawa para sabayan ito sa pag-iinom. Tiningnan naman sila ni Lawrence nang nakakunot ang noo. Bakit kayo nandito? Tanong niya sa dalawa. Wala lang. Binisita ka lang namin, baka kasi magpakamatay ka. Sagot ni Fred. Wika ng binata at binato ito ng yelo. Kamusta na pala kayo ni Sabrina? Ang tagal na nyo nagtitis sayo. Wala pa bang improvement? Tanong ni Jason. Kasal ako, kaya wala akong planong mag-asawa pa. Hindi ko papalitan si Lovely. Seryosong wika ni Lawrence. Ang tibay din niyang si Sel, I know. Ilang beses nang pinagtabuyan at sinabihan ni Lawrence na may asawa na siya pero hindi pa rin tumitigil. Natatawang sambit ni Fred. Bakit kaya hindi mo subukan buksan ang puso mo para kay Sabrina bro? Baka naman kasi matutunan mo rin siyang mahalin pag tumagal. Pero kung hindi talaga, wala na tayong magagawa, at least you try. Wika ni Jason. Tahimik lang si Lawrence na tila nag-iisip. Maya-maya pa ay nagpaalam na ang dalawa dahil may mga trabaho pa itong kailangan tapusin. Naiwan naman si Lawrence sa kanyang opisina na nakatingin sa litrato ng kanyang asawa. Hindi ka ba magagalit, wife, kung susubukan kong buksan ang puso ko para sa iba? Tama ba ang sinasabi nila na palayain na kita? Hindi ko alam ang gagawin ko. Pero susubukan ko para makapagpahinga na kayo ng maayos ng anak natin. Pagkakausap niya kay Lovely, maya-maya pa ay nagring ang kanyang phone at nakitang si Sabrina ang tumatawag. Agad niya naman itong sinagot. Hi baby, nag-lunch ka na ba? Sabay na sana tayo. Boses sa kabilang linya. Nasaan ka ba? I'll pick you up. Sagot naman ng binata. Nang sinabi ng dalaga kung nasaan siya ay agad na ibinaba ni Lawrence ang tawag at inayos ang pagkakasuot ng kanyang coat. Ilang taon na din simula nang makilala niya si Sabrina at umamin ang dalaga sa kanyang gusto niya ito. Pero dahil si Lovely talaga ang laman ng puso ni Lawrence ay hindi niya ito binibigyan ng pansin. Kahit ganun pa rin ay hindi pa rin sumuko ang dalaga. Palagi itong nanggugulo sa kanya at habang tumatagal ay nasanay na din siya at hinahayaan na lang. Sinasabi din ni Sabrina sa iba na they are dating at hinahayaan niya na lang iyon dahil simula ngayong araw ay susubukan niyang bigyan ng pagkakataon ito. Nagkita sila sa isang restaurant pagkatapos ay umorder na sila ng pagkain. I am so happy now baby. Dahil sa wakas ay hindi na ako nahirapan na yayain ka. Madalas kasing nagsusungit ka. Panimula ni Sabrina. Nakipagkita talaga ako sa'yo dahil may sasabihin din ako. I know that you have a feelings for me at sinabi ko rin sa iyo na may asawa na ako. Pero napag-isip-isip ko na susubukan kung mahalin ka. Pero hindi ko maipapangako na magagawa ko. I'll try. Pero kapag hindi talaga nag-workout I won't hesitate na itigil agad ito. Ayoko magpaasa ng tao. Seryosong wika ni Lawrence. Ngumiti naman ang dalaga. I don't know how to express how happy I am right now dahil sa sinabi mo. Masaya ako kasi sinusubukan mo nang buksan ang puso mo para sa iba at pinapangako ko na gagawin ko ang lahat para mahalin mo din ako, Lawrence. Wika nito. Maya-maya pa ay dumating na ang kanilang order at nagsimula na silang kumain habang magkukwentuhan. Alam ni Lawrence na hindi madali sa kanya ang binitawang desisyon. Pero gusto niyang subukan ito at kung hindi talaga maging maayos ang kahihinatnan ay itethil niya din. Pagkatapos nilang kumain ay nagyaya si Sabrina na maglibot-libot muna sa mall at sinamahan naman siya ni Lawrence.
Madaming pinamili ang dalaga at mararamdaman mo ang labis na kasiyahan nito. Hapon na nang makatapos sila at nagpasya na si Lawrence na ihatid na ito. "Thank you baby for this day," saad ni Sabrina at hinalikan si Lawrence sa pisngi. "NG muti naman ang binata. I need to go now." "Pasok ka na." Palem nito at pinaandar na ang kanyang kotse. Masayang pumasok sa kanilang bahay si Sabrina. Wala ang kanyang mga magulang dito dahil sa business. Hindi siya makapaniwala hanggang ngayon sa sinabi ni Lawrence. Pakiramdam niya ay hindi na balewala ang lahat ng hirap at pagtitiis niya para sa binata. Dahil ngayon ay gagawin niya ang lahat para mahalin na siya nito. Habang nakahiga siya sa kanyang kwarto ay tumunog ang kanyang phone at nakitang tumatawag ang kanyang kaibigan. "Hello best." Masiglang bati niya ito. "Mukhang masayang-masaya ka ngayon." Wika sa kabilang linya. Agad niya naman ikinwento dito ang nangyari sa pagitan nila ni Lawrence kaya siya masaya. "Wow, that's good to hear." Mabuti naman at sinubukan niya na. Sana lang maging maayos ang kalalabasan. Wika ng kaibigan. "Don't worry about it. Gagawin ko ang lahat para lang mahalin niya ako at mapalitan sa kanyang puso ang asawa niya." Sagot naman ni Sabrina. "Ang hirap naman kasi niyang sitwasyon mo. Magkakaroon ka na lang ng karibal kay Lawrence, isang patay pa." Saad ng kaibigan niya. Nag-usap pa sila ng ilang minuto bago nagpaalam sa isa't isa. Nang may baba ni Sabrina ang tawag ay hindi pa rin matanggal sa kanyang mukha ang ngiti. "Ngayong nasa akin ka na Lawrence ay hindi ako papayag na mawala ka pa. Walang ibang babae ang makakaagaw sa iyo." Bulong niya. Lovely POV. "It's been 5 years pero wala pa rin akong maalala. Kapag nandito sila daddy at tinanong ko ay hindi nila ako masagot ng maayos. Ang sabi lang nila sa akin ay dito talaga ako nakatira. Simula nang magising ako sa aksidente at nagka-amnesia ay si Gian na ang nakakasama ko dito. Kahit sa panganganak ko ay siya din ang nakasama ko. Minsan ko na rin tinanong si mommy tungkol sa ama ng anak ko pero lagi lang nito iniba ang usapan. Pakiramdam ko ay may itinatago sila sa akin. May mga bagay sila na ayaw sabihin sa akin. Sa loob ng 5 taon pakiramdam ko ay malaki ang kulang sa pagkatao ko at gusto kong malaman iyon lalo na ang nakaraan ko. Nasa matinding pag-iisip ako nang may biglang humila sa bestide ko at nakita ko ang anak ko. He is already 4 years old. Pero kahit na ganon ay matalino siya at diretso na magsalita. Mukhang nakuha niya ang katalinuhan sa kanyang ama kahit ang hugis ng mukha at mata ay hindi niya nakuha sa akin. "Mommy, what are you thinking?" he asked. "Ganon parent anak. Kailangan natin makilala ang daddy mo para malaman natin kung bakit hindi natin siya kasama." Sagot ko naman dito. "But how? Hindi natin alam kung nasaan siya at magagalit si Lolo kapag nalaman niyang umalis tayo. And also Papsi Gian is there. I have a better plan. We will escape here but you need to be quiet and don't tell it to anyone." I said, "Yes mommy." Masiglang sabi niya at bumalik na sa kanyang kinakain. Alam kong mahihirapan akong makaalis at wala din naman akong ibang mahihinga ng tulong dahil wala akong maalala na mga kaibigan ko. Pero kailangan kong gawin ito para masagot ang mga tanong na nasa utak ko na hindi kaya ibigay sa akin ng pamilya ko at ni Gian. Para silang may pinagtatakpan. Maya-maya pa ay dumating na si Gian. "Hello big boy." Bati niya sa anak ko. Mabait at maalaga si Gian at alam kong malaki ang tiwala ng mga magulang ko sa kanya. Kaya siya na ang nakakasama namin dito. Umaalis lang siya kapag may pasok siya sa trabaho o kaya may mga meetings. He also confessed that he has a feelings towards me pero ang palagi kong sinasabi sa kanya ay hindi pa ako handa lalo na at may amnesia pa ako. Pero ang totoo niyan ay gusto ko muna malaman ang lahat ng nangyari sa akin bago ako maaksidente at gusto ko munang makilala ang tatay ng anak ko. "Hi Papsi, how was your work?" Masiglang tanong ng anak ko habang nasa kamay niya pa ang cookies. "I am tired big boy. Pero nakita ko na kayo ni mommy kaya malakas na ulit ako." Nakangiting sagot niya dito at naglakad palapit sa akin.
He kissed me in the cheeks. Binobola mo na naman ang bata. Natatawang wika ko. Hindi ganun iyon. Totoo naman ang sinabi ko. Kayo ang pahinga ko sa nakakapagod na mundo. Sus. Ang cheesy mo hindi bagay. Bakit ang aga mo yata? Saad ko na ikinatawa niya. Wala naman gaanong ginagawa sa work kaya umuwi na ako. Sinabi ko naman sa'yo, you should always focus on your work. Huwag mo kaming alalahanin kasi okay naman kami. Marami ka nang nagawa para sa aming magnanay. Wika ko. Sabi ko naman sa'yo masaya ako sa ginagawa ko, Lovely. Gusto mo lumabas tayo ngayon? Tanong niya. Lumabas na tayo kahapon. Sa susunod naman na araw masyado mo nang ini-spoil iyang anak ko. Mawawala pala ako ng 3 araw, babe. Malungkot na wika niya. Bakit? Uuwi ka sa inyo? Tanong ko. May pupuntahan akong business conference. He said. Akala ko naman kung ano. Ayos lang naman iyon. Pero ayaw ko kayong iwan. Masyado ko kayong mamimiss. Sumama na lang kaya kayo sa akin. Wika niya. Siraulo ka talaga. Hindi naman kami aalis. Hello, may amnesia kaya ako. Biro ko dito. Pero ang totoo niyan ay masaya akong nalaman na aalis siya ng 3 araw. Magagawa ko na ang pinaplano kung pag-alis namin ng anak ko dahil wala nang bantay. Nagpapasalamat ako at binigyan ako ng pagkakataon ng tadhana na makaalis nang walang magiging problema. Mabilis lumipas ang mga araw at nakaalis na nga si Gian. Dali-dali kong inayos ang mga gamit namin ng anak ko. Hindi pwedeng magtagal pa kami dito dahil baka biglang umuwi si Gian at mapurnada pa ang plano ko. Noong una ay hindi ko alam kung saang bansa kami pupunta. Pero ang sabi ng anak ko ay subukan namin sa Pilipinas dahil nakita niya ito sa internet ay marami daw magagandang resort na nandun. Sana lang nandun din ang ama niya. Mommy, ito din yung bear ko, dalhin natin. Kawawa Narnan if may one siya dito. Nakangusong sabi ng anak ko habang inaabot sa akin ang kanyang laruan na teddy bear. We will, baby Gab. Nakaayos ka na ba? Wika ko. He is Lawrence Gabriel. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang naisip kong pangalan ng ipinanganak ko ang anak ko. I am ready, mommy. Let's go na at baka mahuli pa tayo. Di ba we will escape lang para hindi tayo mahuli nila Lolo at Papsi Gian? He asked. Kaya tumango naman ako at binitbit ko na ang mga gamit namin. Hindi ko naman dinamihan ng dala para hindi na kami mahirapan ng anak ko. Nang makalabas kami sa bahay ay saktong may dumaan na sasakyan kaya pinara ko ito agad at sumakay na kami papuntang airport. Mabuti na lang at mabilis akong nakakita ng flight kaya nakapagpabook agad ako sa online. Hindi kasi ako makatiming na lumabas para kumuha ng tiket dahil palaging nandyan si Gian na nakabuntot sa amin. Nakahinga na ako ng maluwag nang makalayo na kami sa bahay. Sana lang ay masagot na ang mga katanungan na nasa isipan ko. Gusto ko nang makaalala pero pag pinipilit ko ay sumasakit lang ang ulo ko kaya hindi ko na sinubukan pang muli dahil ako lang din ang mahihirapan. Pero napag-isipan ko na kailangan ako na gumawa ng paraan para makaalala. Samantala, kakalapag lang ng eroplanong sinasakyan nila Lovely. Mas lalo siyang nakahinga ng maluwag dahil sa wakas ay nakarating sila sa Pilipinas nang walang naging problema. Alam niyang hahanapin siya ni Gian oras na malaman nito na wala sila sa bahay at baka pati ang kanyang ama. Pero ayaw nang magpapigil pa ni Lovely para malaman ang katotohanan. Mom, is this Philippines? The little boy asked. Yes, baby. Nandito na tayo. Nakangiti namang sagot ng dalaga. Hawak-hawak niya ang maliit na kamay ng anak habang pababa sila ng eroplano. Pakiramdam ni Lovely ay dito niya mahahanap ang sagot sa kanyang mga kasagutan kaya hindi siya magsisisi na umuwi sa lugar na ito kahit pa may amnesia siya. Nang makuha na nila ang mga bagahe nila ay agad na silang lumabas ng airport. Are you hungry, honey? Lovely asked to her son. I little bit, mommy. Sagot naman nito. At dahil nakaramindam na din ng gutom ang dalaga ay nagpasya muna silang pumunta sa malapit na restaurant sa airport para kumain. Hindi din nagtagal ay dumating ang kanilang order kaya nagsimula ng kumain si Lovely at Gab.
Hindi maiwasan ng dalaga ang mapangiti habang tinitingnan ang kanyang anak na ganado sa pagkain. Kahit na lumaki ito sa ibang bansa ay hindi ito maislan sa pagkain. Mabilis na natapos din sila sa kinain kaya tinawag nila ang waiter para makapagbayad na sila. Kailangan na din nilang umalis dahil mag-check-in pa sila sa isang hotel. Kailangan mapagkasya ni Lovely ang kanyang pera para sa kanilang magnanay. Iniwan niya ang kanyang mga cards dahil alam niyang isasara iyon ng kanyang ama oras na malaman nito na umalis siya at para na rin hindi agad malaman ni Gian at ng kanyang ama kung nasaan siya. Kaya mas mabuting wala siyang gamitin na cards na konektado sa kanyang pamilya. Sa kabilang dako naman ay papasok sa isang restaurant si Lawrence kasama si Sabrina. Katatapos lang nito umattend sa isang meeting at niyaya siya ng dalaga na kumain muna. Sa nakalipas na mga araw ay ginagawa ni Sabrina ang lahat para tuluyan ng makalimutan ni Lawrence ang kanyang nakaraan. At ang pagkamatay ng asawa nito at nakikita niya naman na ginagawa din ng binata ang kanyang best para matutunan na mahalin ang dalaga. Pero alam ni Sabrina na marami pa siyang dapat gawin. Akala ko ba may pupuntahan ka ngayon? Tanong ni Lawrence kay Sabrina nang maka-order na sila ng pagkain. Dumaan lang ako sa boutique at saktong magtatanghalian na kaya I tried to invite you for a lunch. At sakto din natapos ka na sa meeting mo. Nakangiting sagot nito. How was the meeting? Dagdag na tanong nito. It went well. Naging maayos naman ang lahat. Syempre ikaw pa ba? Natatawang sambit ni Sabrina. Nag-usap pa sila ng ibang mga bagay hanggang sa dumating ang kanilang order at nagsimula ng kumain. Habang kumakain si Lawrence ay nahagip ng kanyang mata ang isang bata kasama ang nanay nito na palabas ng restaurant. Hindi alam ni Lawrence kung bakit titig na titig siya sa batang maliit. Hindi pa siya nakentento ay tumayo pa ito at sinundan ang bata. Narinig niya pa ang pagtawag sa kanya ni Sabrina pero hindi niya ito nilingan at diretso lang siya na naglakad palabas. Nang makalabas na siya ay nakita niyang paakay na sa taxi ang bata na hila-hila ng kanyang mommy. Bago pa magsara ang bintana ay nakita niya ang paglingon sa kanya ng bata at hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng kakaiba. Ang mukha ng bata at mata ay may parang nakita niya na ito. Maya-maya pa ay naramdaman niyang may tumapik sa kanyang balikat. What's wrong baby? Sabrina asked. Bakit bigla kang lang lumabas? Dagdag pa nito. Umiling naman ang binata. May tiningnan lang ako. Akala ko kilala ko. Let's go back inside, Lawrence said. Agad naman na tumango si Sabrina at humawak pa sa braso ni Lawrence at naglakad na sila pabalik ng restaurant at ipinagpatuloy ang kanilang pagkain. Pero hanggang sa matapos silang kumain ay hindi mawala sa isip ni Lawrence ang batang nakita niya. Kanina niya pa iniisip kung kaninong hawig ang bata na iyon. Hanggang sa pag-uwi nila ay nasa bata pa rin ang iniisip ni Lawrence at hindi iyon nakalampas sa paningin ni Sabrina. Are you really sure that you are okay? Kanina pa malalim ang inisip mo. Kahit na kanina pa ako nagsasalita but you are not listening. Sambit ni Sabrina. Agad naman na bumalik sa wisyo si Lawrence at humarap sa dalaga. I am sorry about it. May iniisip lang ako. Sagot niya naman dito. Dahil ba dun kanina sa restaurant? Iyong lumabas ka dahil may nakitang kang akala mo kakilala mo. Tanong ng dalaga. Umiling naman ang binata bilang tugon. Ano, may mga iniisip lang ako sa trabaho at siguro pagod lang ako. Wika ni Lawrence. Bumantong hininga naman si Sabrina. Ganun ba? Bakit kasi hindi mo sinabi agad kanina? Sana nagpahinga ka na lang. Wika nito. Tipid na ngumiti naman ang binata. Don't worry about it. Ayoko naman natanggihan ang paanyaya mo. Wika nito. Hindi naman maiwasan ni Sabrina ang hindi mapangiti sa sagot ng binata. Hindi siya magpapakaimpokrita kung sasabihin niyang hindi siya kinilig kahit sa simpleng sinasabi lang nito sa kanya. Mabilis niya naman hinawakan ang kamay ng binata. Thank you, Lawrence. Thank you kasi nakikita kung ginagawa mo ang lahat para sa relasyon nating ito.
Alam kong hindi madali sa iyo ang bagay na ito at alam ko din sa sarili kung hindi ko mapapalitan agad-agad ang asawa mo. But I'll promise to do everything para maging karapat-dapat sa iyo. Mahabang saad niya. Hindi din nagtagal ay nagpaalam na si Sabrina na papasok na sa kanilang bahay. Pagbaba niya ng sasakyan ni Lawrence ay agad naman na umalis ang binata. Hindi mapigilan ni Sabrina ang kanyang ngiti hanggang makapasok siya sa kanilang bahay. Sumalampak pa siya sa upuan ng kanilang sofa. This is the best day of my life. Ang bigyan ng oras at atensyon ng isang Lawrence. Nararamdaman ko na malapit ko na siyang makuha ng tuluyan. Bulong niya sa kanyang isip. Gian POV. Maagang natapos ang dinaluhan kong business conference. Imbis na 3 araw ay naging 2 araw lang ito kaya maaga akong umuwi. Kasalukuyan na akong nakasakay sa kotse pauwi ng bahay dahil kakalapag lang din ng sinasakyan kong eroplano. Habang nasa kotse ako ay hindi ko maiwasan ang isipin ang nangyari sa loob ng 5 taon. Nakiusap sa akin si Tito Andrew na alagaan ko ang anak niya dito sa Paris dahil naaksidente ito at nagkaroon ng amnesia. Magkaibigan ang mga magulang ko at magulang ni Lovely kaya tinanggap ko ang hininging pabor nito. Nang makita ko si Lovely sa unang pagkakataon ay nagulat ako. Hindi ko makakalimutan ang kanyang itsura. Siya ang babaeng nabangga ko na asawa ni Lawrence at nalaman ko din na buntis ito. Noong una ay nakaramdam ako ng takot dahil sa nagawa ko. Alam kong magagalit si Tito Andrew kapag nalaman niyang ako ang bumangga sa kanyang anak at naging dahilan kung bakit ito nagka-amnesia at iyon ang hindi ko hahayaan na mangyari. Hindi ako makakapayag na magkaroon ng lomet ang samahan ng Guevara at Rivera. At isa pa, parang nakaganti na din ako kay Lawrence dahil sa ginawa niyang pagtalikod sa kapatid ko at iyon ay ang nasa kamay ko. Ang kanyang mag-ina nang hindi niya man lang alam. Hindi ako papayag na makuha niya pa si Lovely at Gab sa akin. Dahil akin lang sila at gagawin ko ang lahat huwag lang sila mawala. Hindi din nagtagal ay nakarating na ako sa bahay. Ramdam ko ang pagod sa biyahe pero hindi ko ito ininda dahil alam kong mawawala din ito kapag nakita ko na ang dalawa. Ibinaba ko ang mga binili kong pasalubong sa kanila na tiyak na magugustuhan ng mga ito. Pagpasok ko pa lang sa bahay ay hindi ko nadatnan si Lovely o kahit si Gab kaya napakunot ang noo ko. At agad na tinawag ang kasambahay. Nasaan sina Lovely? Tanong ko nang lumapit ang mga ito. Hindi po namin alam sir. Hanggang ngayon ay hindi pa sila bumabalik. Sagot naman ng isa, kailan sila umalis? Pagtatanong ko ulit, noong araw na umalis po kayo sir ay pinag-day off kami ni Ma'am Lovely. At nang makabalik na kami ay wala na sila dito at hanggang ngayon ay hindi pa umuwi. Nakaramdam naman ako bigla ng kaba. Papaanong umalis sila? Saan naman sila pupunta gayong may amnesia pa si Lovely at hindi nakakaalala? Mabilis kong kinuha ang aking phone sa bulsa at tinawagan si Lovely pero hindi ito sumasagot. No, hindi pwedeng mawala sila sa tabi ko. Tinawagan ko si Tito Andrew para ipaalam ang nangyari. Gian, bakit napatawag ka, may problema ba? Bungad nito sa akin. We have a big problem tito. Umalis si Lovely at hindi ko alam kung saan sila pumunta. Ano, bakit mo hinayaan na umalis sila? Galit na wika nito. I am sorry about it tito. Hindi ko alam na mangyayari ito. Don't worry, hahanapin ko sila. Alam kong hindi pa sila nakakalayo at baka nandito lang sila. Wala pa naman naaalala si Lovely kaya imposibleng uuwi siya dyan. Be sure to find them Gian bago pa sila makita ni Lawrence. Bulalas ng sa kabilang linya. Yes tito, you will make sure na hindi sila makikita ni Lawrence. Good, update me time to time. Don't disappoint me Gian. Huling sinabi nito bago ibinaba ang tawag. Napahilamos ako ng mukha ko sa sobrang frustration. Hindi pwedeng magkita sila. Hindi ako makakapayag. Lovely POV. Lumabas kami ng hotel na tinutuluyan namin ng aking anak dahil pumunta kami sa supermarket. Para bumili ng mga groceries sa pang-araw-araw na kakainin namin. Kailangan kong tipirin ang pera na meron ako para hindi kaagad ito maubos.
Ayaw kong magutom ang aking anak dahil lang sa desisyon kong pumunta sa lugar na ito. Iniisip ko din na maghanap ng trabaho para kahit papaano ay may pera akong ipapantustos para sa aming dalawa ng anak ko. Mommy, bakit ka tulala? Pagkuha ng atensyon ng anak ko sa akin. Hindi ko man lang napansin na kanina pa pala ito nakatitig sa akin. Huwag mo nang pansinin ni Mommy, baby. May inisip lang ako. Halika na mag-take out na tayo ng dinner at sa hotel na lang tayo kumain. Wika ko sa anak ko. Nang makatapos na kaming mag-take out ng pagkain para sa aming hapunan ay nagpasya na kaming umuwi. Nag-abang kami ng taxi para hindi na kami mahirapan sa mga dala naming groceries. Mabilis naman kaming nakakuha ng taxi at sinabi ko sa driver kung saan kami ihatid. Tahimik lang ang naging biyahe namin at painto-hinto ang sinasakyan namin dahil na din sa traffic. Fred POV. Pauwi na kami ngayon ni Jason dahil may pinuntahan kami. Hindi ko alam sa lalaking ito kung bakit hindi na naman nadala ng kotse. Wala tuloy akong ibang choice kung hindi ang ihatid siya sa kanilang bahay. Kung minamalas ka nga naman ay inabutan pa kami ng traffic. Mas nagpadagdag pa sa bad trip ko. Napatingin ako sa katabi ng kotse ko at napansin ko ang isang taxi at dahil hindi tinted ang salamin nito ay nakita ko sakay nito. Tiningnan ko ang bata at hindi ko mapigilan ang hindi mapangiti dahil masaya itong nakikipag-usap sa kanyang mommy. At nang mapaadpad ang mga mata ko sa babaeng kausap nito ay napalaki ang mata ko. Hindi ako kaagad nakagalaw hanggang sa umalis na ang taxi. Lovely, mahinang sambit ko. Nabalik na lang ako sa wisyo ko nang tinapak ni Jason ang balikat ko. Hoy, ano bang nangyayari sa iyo? Kanina pa nag-go, sabi niya pero hindi ko siya pinansin. Bagkus ay sinundan ko ang tinahak na daan ng taxi. Hoy Fred, saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ng kaibigan ko. Hindi ako pwedeng magkamali, malinaw ang nakita ko. Sino? Saan ba kasi tayo pupunta? Hindi ito ang way ng bahay ko at mas lalo ng bahay mo. Taning sa akin ni Jason. I saw her. Mahinang yutol ko. Who? Nakakunot noon na tanong ni Jason. Lovely. Sagot ko naman. Ano bang pinagsasabi mo? 5 taon nang patay si Lovely. Baka namamalik mata ka lang pre. Saad ni Jason. Pilit ko pa rin na hinahanap ang taxi pero hindi ko na ito mahanap. Mag-U-turn ka na nga at ihatid mo ako. Baka pagod ka lang kaya kung ano-ano ang nakikita mo. Huwag kang gumaya kay Lawrence at huwag mo na din banggitin ito sa kanya at baka umasa pa siya sa wala. Antong hininga na lang ako at nagsimuang mag-U-turn. Pero kahit na sinabi ni Jason na baka nagkakamali lang ako. Pero sa isip ko malinaw at totoo ang nakita ko. Hindi ako pwedeng magkamali at lokohin ng mga mata ko. Totoong si Lovely ang nakita ko. Pero kung buhay nga siya, imposible naman na hindi siya magpakita kay Lawrence. Haze, naguguluhan na talaga ako. Kami itong nagpupush sa kaibigan namin na mag-move on pero may makikita naman akong kamukha ni Lovely. Lovely naman. Tinutulungan lang naman namin si Lawrence na mag-move on. Huwag mo naman kaming multuhin. Lovely POV. Katatapos ko lang mag-ayos ng mga pinamili namin sa supermarket. Mabuti naman ay nagmukhang bahay na itong tinutuluyan namin dahil may laman na ang kusina. Inayos ko na din ang in-order kong pagkain para sa hapunan namin. At nang ma-ready na ang lahat ay lumabas na ako sa kusina para tawagin ang anak kong nanonood ng cartoons. Gab, let's eat na. Mamaya mo na ipagpatuloy iyang panonood mo. Wika ko at mabilis naman itong tumayo at lumapit sa akin. Tara na mommy. Sagot niya naman at hinayla na ako sa hapagkainan. Laking pasasalamat ko na lang sa Diyos dahil binigyan niya ako ng anak na magiging lakas at sandalan ko para mabuhay. Anak, saan mo gustong mag-aral? Tanong ko dito sa kalagitnaan ng pagkain namin. Nilunok muna nito ang kanyang kinakain bago tumingin sa akin. Can I stop for a while, mom? He said. Why? Kasi mommy, alam ko naman na konti lang yung pera natin at ayaw ko nang mabawasan pa iyon pag nag-aral pa ako. Sagot niya naman sa akin. Nagulat naman ako sa sinabi ng anak ko.
Minsan talaga iniisip ko na para siyang matanda kung makipag-usap at mukhang namana niya nga ito sa kanyang ama. Don't worry about it baby. Si mommy na ang bahala doon. Basta hindi ka titigil sa pag-aaral mo. Wika ko sa kanya. Paano ma'am? Tanong niya. Maghahanap ng trabaho si mommy para hindi tayo maubusan ng pera. Okay, kaya tapusin mo na yang pagkain mo. Utos ko dito at bumalik naman siya sa pagkain. Bukas na bukas ay kailangan ko nang makahanap ng trabaho. Kahit na may pera pa ako ay ayaw ko maging kampante. Mas mabuti nang may trabaho na akong mahanap. Nang matapos kami sa pagkain ay bumalik na si Gab sa panonood ng kanyang paborito at ako naman ay niligpit yung pinagkainan namin. At nang maayos ko na lahat ay pumunta na ako sa anak ko para samahan siya. Habang nakaupo ako sa tabi ng anak ko ay hindi ko maiwasan isipin kung nasaan na nga ba ang ama ng anak ko. Bakit niya kami inabandona? Kasal ba ako sa kanya? Mga ilang katanungan na nasa isip ko na hanggang ngayon ay wala pang sagot at alam kong siya lang ang makakapagbigay ng sagot na iyon sa akin. Pero paano? Paano ko siya mahahanap kung hindi ko alam ang pangalan o itsura niya? Sana naman dumating ang oras na mag-cruise ang landas naming dalawa para maliwanagan na ako at sana bumalik na rin ang alaala ko. Para hindi na ako nahihirapan ng ganito. Siguro kung wala akong amnesia ay hindi kami haantong sa ganito ng anak ko. Fred POV. Kanina ko pa nahatid si Jason sa kanyang bahay. At kanina pa din ako nakauwi sa amin. Pero hanggang ngayon ay gulong-gulo pa din ang utak ko. Hindi mawala sa isip ko ang nokte ko kanina. Kamukhang kamukha talaga siya ni Lovely at yung bata kung anak man niya iyon ay posibleng iyon ang anak ni Lawrence. Pero hindi ko pwedeng magpadalos-dalos ng walang pruweba. Dahil ayoko magkagulo pa. Ayaw ko din umasa at paasahin ang kaibigan ko na buhay pa si Lovely. Dahil may tendency din na nagkakamali lang ako sa nakita ko. Fred, napapansin ko kanina ka pa hindi mapakali dyan. May problema ba Aiho? Tanong ni Nana. Isa siya sa matagal na nagsisilbi sa pamilya namin. Siya ay tinuturing kong pangalawang nanay. May inisip lang po ako nay. Sagot ko naman dito at umupo habang hawak-hawak ko ang baso na may laman na alak. Mukhang malalim nga yang iniisip mo. Wika niya at tumabi sa akin. Nay, imposible bang mabuhay ang isang patay na? Kuryos na tanong ko. Ano ka ba namang bata ka? Kailan pa nabuhay ang patay? Wika nito sa akin. Antong hininga naman ako. Iyon na nga nay. Alam ko naman na malabong mangyari iyon. Alam mo naman pala. Nagtatanong ka pa. Ano ba talaga ang problema? Di ba nga yung asawa ni Lawrence matagal nang patay? Kanina kasi habang pauwi kami ni Jason may nakita akong babae na nakasakay sa taxi. Kamukhang kamuha niya si Lovely. Pag-amin ko, matagal ito bago makapagsalita na worry ay may inisip. Dalawang bagay lang iyan Aiho. Baka nagkakamali ka lang o may hawig lang iyong nakita mong asawa ni Lawrence. O baka hindi naman talaga siya patay. Napatingin naman ako sa kanya. What do you mean na hindi pa siya patay, Nay? Seryosong tanong ko. Naalala ko ang sabi mo noon sa akin ay hindi nyo nakita ang kanyang bangkay. Kaya hindi kayo sigurado na patay na ba siya. Saad niya, tama kayo. Pero imposible naman na sabihin ng doktor ang bagay na iyon lalo na at alam niyang asawa yon ni Lawrence. At alam niya sa sarili niya na pwede siya BG matanggal sa serbisyo oras na niloko niya ang kaibigan ko. At higit sa lahat, hindi naman gagawin ng magulang ni Lovely ang palabasan na patay na ang sarili nilang anak. Huwag mo nang masyadong isipin iyon. Marahil ay pagod ka lang kaya napagkakamalan mong kamukha nang nakita mo ang asawa ng kaibigan mo. Tumango naman ako at tumayo. Marahil ay mali nga lang ako sa nakita ko. Namimiss ko lang siguro ang presensya ni Lovely kaya ganun ang naisip ko. Sige Nay, aakyat na ako at matutulog. Kayo din magpahinga na dahil gabi na. Sabi ko dito at naglakad na paakyat. Gian POV. Halos itapon ko na ang lahat ng bagay na nakikita ko dito sa aking kwarto. Ilang araw ko nang hinahanap si Lovely at Gab pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin sila nakikita.
Ilang beses na din akong tinatanong ni Tito Andrew pero wala pa akong maayos na nasasagot sa kanya. Imposible kayang nasa Pilipinas ang dalawa. Maya-maya pa ay nagring ang aking phone at sinagot ko naman ito. Kuya, ilang araw na kitang tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Boses sa kabilang linya. Marami akong ginagawa kaya pwede ba huwag mo muna akong guluhin, Cassandra? Seryosong sabi ko, may hindi ba magandang nangyari? Bakit ang sanggit mo? Kasi naman 5 taon na pero ilang beses ka palang umuwi dito. Tinatanong kita kung nasaan ka pero ayaw mo naman sabihin. Ano ba kasi yung pinagkakaabalahan mo dyan? Pag-uusisa ng kapatid ko. Kagaya ng sinabi ko, marami lang akong inaasikaso. Kaya wala akong time na umuwi dyan. Pag nakaluwag-luwag ako ay uuwi din ako dyan pero hindi muna ngayon. Sagot ko, tell me kuya, gaano ba kaimportante yung ginagawa mo? Hindi ka naman nag-aasikaso ng business natin dahil sila daddy naman iyon. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Nahilamos ko naman ang mukha ko gamit ang isa kong kamay. Masyadong maraming tintanong itong kapatid ko. Dumedagdag pa sa mga alalahanin ko. Huwag ka na nga maraming tanong. Iyang buhay mo na lang ang atupagin mo. Basta uuwi din ako dyan. Rinig ko pa ang pagbuntong hininga nito. Malaki ka naman na. Alam mo na ang ginagawa mo. Basta umuwi ka dito kapag may oras ka na ha at huwag mong kalimutan ang pasalubong ko. Natatawang sambit ng kapatid ko. Mabuti na lang at tumigil na ito sa kete-tanong. Nagtagal pa ng ilang minuto bago kami natapo sa pag-uusap. Napaupo na lang ako sa aking kama pagkababa ko ng tawag ng kapatid ko. Minsan pati si Cassandra ay nasusungitan ko na din lalo na nang simula nang umalis sila ni Lovely. Mga bata pa lang kami ay close na talaga kami sa isa't isa ng kapatid ko at kailanman ay hindi kami nagtago ng sekreto sa bawat isa. Pero itong bagay na nagawa ko kay Lovely ay hindi ko sinabi sa kanya, pati ang pagtatago ko dito ay wala akong plano na ipaalam sa kanya. Dahil alam kong pipigilan niya lang ako at baka magsumbong pa ito kay Lawrence. Hindi ako papayag na mabalewala lahat ng ginawa ko para sa kanya.